Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Vortex Somebody and nandito tayo ngayon para i-continue yung ating plane and solid geometry series. So sa video na to, ang i-discuss natin ay about sa family ng quadrilaterals. So first, let's define what a quadrilateral is. So ano yung quadrilateral? Yung quadrilateral, pag sinabi natin quadrilateral, siya yung pinaka-general among sa lahat. Na ano lang siya, any four-sided na figure, basta meron kang figure na meron siyang apat na sides, automatic quadrilateral na yung tawag sa kanya. Siya nga yung pinaka-general. Regardless of the shape, gaano man yung itsura niya, gaano naman kalaki yung mga angles, o kung ano man yung relationship ng mga sides sa isa't isa, basta four-sided figure, ang tawag sa kanya ay quadrilateral. Ngayon, yung quadrilateral, meron siyang three main subcategories. So, yung una natin ay yung trapezium. Pag sinabi nating trapezium, basically, ano siya, irregular quadrilateral. Pag sinabi nating irregular na shape, lahat ng sides niya ay hindi equal. Walang equal sides and walang equal angles. So, yung measurement nito, dito, sa kayan, magkakaiba sila ng length sa isa't isa. Same doon sa mga angles sa loob. Iba-iba sila ng measurement. Yun nga, so kung sabihin natin A, B, C, D, sa trapezium, walang equal. Yan, same doon sa mga angles natin. So kung A, B, C, D to, yan, walang equal sa kanila. So, paano naman ngayon kung magkaroon tayo ng equal? So, dapat may equal naman. So, mag-iiba ng tawag sa kanya. So, meron tayong tinatawag muna na kite. Dito sa kite, yung equal na sides dito ay yung magkakatabi. So, halimbawa, ito siya. Yung mga adjacent sides. Pag sinabing adjacent, yung katabi niya. So, halimbawa, itong si A, ito yung katabi niya, di ba? Yan yung kasunod niya. Hindi itong C. Kasi yung tawag dyan, opposite. Kasi katapat niya yan eh. So, sa kite, ang equal dito, yung magkakatabi. Tapos, ito, equal siya dyan. Si C kay D. So, dito, A is equal kay B. Tapos, si C equal kay D. Yan. Tapos, dito kay kite, yung equal na angle, ito lang. So, equal yan. Equal yung dalawa. Sabihin natin, theta 1 at saka theta 2. So, equal sila. Etong part na to, eto, saka eto, not necessarily equal. Hindi sila necessarily equal. Parang, yan, may mga times na equal, may mga times na hindi. Depende sa measurements ng mga sides. So, wag natin sabihing equal kasi nga may mga case na hindi sila equal. So, ito lang yung equal, itong pair lang na to. So, ayan yung kite. So, next naman, we have a trapezoid. 'Di ba? Nabanggit so, doon naman tayo kay trapezoid. Dito kay trapezoid, one pair of opposite sides are parallel. So, meron tayong one pair, meron tayong isang pares ng opposite side. So, halimbawa, ito yung naming natin ng sides. So, asan dyan yung one pair? Itong A and C. 'Di ba? So, dito, parallel silang dalawa. Ganyan si trapezoid. So, meaning ng parallel, same direction. So, for example, pareha silang perfectly na pa-horizontal. So, pag in-extend mo yan, never silang magmi-meet kasi nga parallel silang dalawa. So, kung hindi ka man horizontal, pwedeng ganyan. Gawa ka muna ng dalawang parallel na side. Tapos, i-connect mo na lang yung dalawang endpoints. So, trapezoid pa rin yung tawag dyan. Kasi, etong part na to, saka itong part na yan, ay parallel sa isa't isa. Tapos, take note guys na yung trapezium at saka trapezoid, napagpapalit sila minsan na nai-switch sila. Kasi sa US to, na trapezoid is meron siyang one pair ng opposite sides na parallel. Tapos si trapezium naman, yung definition niya ay walang side at walang angle na equal sa isa't isa. Sa UK English kasi, baliktad yan. Sa UK, ang tawag
dito ay trapezoid. Tapos sa UK, ang tawag dito ay trapezium. So dahil US naman tayo, mag-stick tayo sa gantong definition na ito yung tawag natin kay trapezoid, ito yung tawag natin kay trapezium. Okay, so ito pa yung interesting part. Kasi kay trapezoid, trapezoid can be defined in two ways. Yung sinabi natin na one pair of parallel sides, one pair of opposite sides na parallel, at least one yan. At least one pair of opposite sides na parallel. So, meaning, pwedeng maging more than one. So, pwedeng isa lang, pwedeng dalawa. So, ano yung itsura ng dalawa? Parang ganyan. So, halimbawa, meron tayong isang parallel na side. Ayan. So, dito, hindi na isa yung parallel. Hindi na isang pair yung parallel. Kasi parallel na to, parallel na din tong dalawa. Diba? So, ilan na dito? Dalawa na. So, trapezoid pa din yan, under trapezoid. Kasi yung definition ni trapezoid, at least one pair. So, pwedeng isa, pwedeng ganito, pwedeng dalawa, ganito. And, meron tayong special na tawag dito. Kapag meron na tayong two pairs of parallel na opposite side. And under siya ni trapezoid. Yan. Ang tawag natin dyan ay parallelogram. Kapag dalawang opposite sides na yung parallel. So, medyo may kalituhan din minsan sa definition ng trapezoid. Kasi, sinasabi ng ibang libro na ang trapezoid ay may exactly one pair. So, ito yung dito sila nagkaiba eh. Yung ibang libro sinasabi at least one. Yung iba naman exactly one. So, kung susundin natin tong at least one pair, basically, under niya pa rin kahit maging dalawa na yung pair ng parallel sides. Pero kapag ito yung susundin nating definition na exactly one pair lang yung parallel, meaning stricto lang siya dyan. Dyan lang siya. Hindi pwedeng madagdagan ng isa pang pair of parallel sides. So kung ito yung susundin natin, hinihiwalay na sa quadrilateral family yung parallelogram at trapezoid. So parang nandito na si parallelogram. Hiwalay siya kay trapezoid kasi hindi na siya under ni trapezoid kung exactly one pair. Kasi dito, dalawa na two pairs. Kapag sinabi mong at least one, basically, under niya pa yung two pairs. Kasi ang under ni at least one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diba? So, ayan. So, parang depende siya sa author or sa textbook na ginagamit natin. Kaya kung minsan may maririnig kayong nagsasabi ng exactly one pair, hindi yun mali. Kumbaga, from another convention yun. Pero valid pa din siya in some definitions. So, for this discussion, gagamitin natin yung mas general na definition or yung mas common, which is yung at least one pair. Yun. So, gaya nga nasabi ko kanina, kung at least one pair, under niya pa rin yung two pairs. So, under niya pa rin si parallelogram. So, under naman ni parallelogram, meron pa tayong two specific types. Meron tayong rhombus. So, ito, ayusin ko lang to konti. Yan yung parallelogram, di ba? So, dito guys, kay parallelogram, pan ko lang yung definition niya. Dahil parallel to, tas parallel yan, equal na yung A and C at saka yung B and D. Ang gawin natin ngayon, etong side na to, i-bend natin ng konti para maging ganito siya. Para maging perfectly vertical siya. Tapos, ganun din yung gawin natin dito kay D. I-bend natin siya konti para maging vertical siya. So, ano magiging itsura niya? Ganyan na siya, di ba? Ayan. So, ganun pa din. Opposite sides ay parallel. Dahil parallel na sila, equal na yung mga opposite sides na yan. And anong special sa kanya? Yung special sa kanya, ganun pa din. Same with definition with ng parallelogram. Kasi guys, as we go down dito sa ating quadrilateral tree, nadadagdagan yung definition. Parang magiging mas specific siya. So, kung halimbawa dito, wala kang special definition, di ba? Any four-sided figures ka. Pagdating kay trapezoid, any four-sided figures pa rin naman, pero dagdagan ko ng isang definition. Kailangan, at least one pair ng opposite sides ay parallel. So, baba ka ulit, punta ka kay parallelogram. Nadagdagan ka lang ulit ng definition, nadagdagan ka ng isa. Gusto ko, yung isa din, kailangan parallel din yung isang pair ng opposite side. So, pag bumaba ka na naman ulit,
Ganun pa rin, mare-retain pa rin yung definition, pero gaya nga ng sabi ko kanina, since habang bumababa tayo sa quadrilateral tree, nadadagdagan tayo na nadadagdagan ng definition. And yung madadagdag dito na definition, by observation, ano bang naging special sa kanya? Since ni-rotate nga natin yung ibang sides na pa-vertical, anong nangyari sa mga corners? Naging pa-L shape siya, 'di ba? Pag ganyan. Ano ba ang measurement niyan in degrees? 'Di ba 90 degrees? So, kailangan lahat ng angle dito 90 degrees. So, dahil nadagdagan ka ng special definition, mag-iiba na yung tawag mo diyan. And yung tawag natin diyan ay rectangle. Nadagdagan ka ng special na definition. So, parallelogram si rectangle, meaning meron siyang two pairs of opposite sides na parallel. Pero yung special sa kanya, lahat ng angle dapat 90 degrees Meron pang isang under si parallelogram. 'Di ba dito kay parallelogram ganyan siya. Not necessarily equal lahat ng sides, 'di ba? So si parallelogram ang definition niya, hindi siya ganoon ka-strict guys pagdating sa measurement ng sides na kailangan equal lahat. Basta ang gusto niya equal lang yung opposite parallel sides, 'di ba? So what if gawin nating equal lahat? Parallel pa din yung opposite sides, equal pa din yung opposite sides, pero yung special sa kanya equal na lahat. So, hindi lang to equal dito, equal na din yan dito. So, dahil nadagdagan ka ng special na definition ulit, which is this one, yung nadagdag mo dito, mag-iiba yung tawag mo sa kanya. And yung tawag natin dito guys ay rhombus. Yan, parallelogram siya na meron siyang two pairs of opposite sides in parallel. Pero yung special sa kanya, kailangan lahat ng sides ay equal. Tapos, merong under si rhombus na what if gawin natin yung same approach nung nag-transition tayo from parallelogram to rectangle. What if lahat ng sides na nandito sa gilid, i-rotate natin pa vertical. So, ano na yung itsura niya? Ganyan na siya, di ba? So, ganun pa rin, mare-retain pa rin yung mga definition ni rhombus. Pero nadagdagan tayo ng definition na lahat ng angle 90 degrees. Yan. Kasi naging vertically na siya. Naging ano na sila, naging vertical na yung dalawang side tapos yung isa horizontal. So, naging pa-L shape na yung mga angles natin. And meron tayong tawag dyan. Ang tawag natin dyan ay square. So, from rhombus, ano yung definition na nadagdag sa'yo? Ito lang yung requirement ni rhombus eh. So, dahil nadagdag ka ng special na definition, mag-iiba ni tawag mo sa kanya, which is square. And, yung square guys, hindi lang siya under ni rhombus. Under din siya ni rectangle. Bakit? Kasi, yung mga definitions niya, kasi si rectangle, ito siya, di ba? Ang magiging approach naman natin dito, ito yung kay rectangle, di ba? Na kailangan opposite sides, two pairs of opposite sides in parallel, tas kailangan lahat ng angle ay 90 degrees. So, yung magiging approach natin dito, what if, i-equal ko din to. Dagdagan natin siya ng special definition. So, from rectangle, magiging square siya kasi nadagdagan ka ng gantong definition eh. So, basically, square is under siya both ng rhombus at ng rectangle. So, eto na guys yung family tree ng quadrilaterals natin. Now, meron tayong mga question. Yan. So, meron tayong question. Is square a rectangle? So, sa tanong na to, sino yung mas dapat masunod? Di ba? Pag tinagalog mo siya, ang square ba ay isang rectangle? So, dito ka concern kay square, di ba? Tapos, ito yung parang kino-compare mo yung square. Kung saan mo siya kino-compare. Meaning, yes ang magiging sagot dito kung lahat ng properties ni rectangle ay nami-meet ni square. Diba? Kasi dito nga tayo concern eh. Tapos ito yung gusto mong yung goal mo na ma-reach. Na yung square ba rectangle siya, di ba? So, ano ba ang definition ni rectangle? Ito lang siya. Ano ang definition ni square? Ito siya. So, ang sagot dito ay yes. Bakit? Ano ba ang definition ni rectangle? Gusto niya, dalawang pairs of opposite sides ay parallel. Gusto niya na equal yon, yung dalawang pairs of opposite side. And gusto niya lahat ng angle 90 degrees. Na-meet naman yon lahat ni square.
Kasi si rectangle wala na siyang pakialam kung equal pa ba lahat ng sides or hindi na, eh. Basta gusto niya dalawang pairs ay equal. Wala na siyang pake kung equal lahat 'yon. So, ang sagot dito ay yes, kasi lahat nung requirements ni rectangle ay na-meet ni square. So, ngayon baliktarin natin yung question. Is rectangle a square? So, sino ngayon yung masusunod dito? Yung nasa dulo. Dito tayo concern. Kailangan lahat ng requirements ni square ma-meet ni rectangle para maging yes yung answer natin dito. So, ano yung mga definition ni square? Gusto niya, two pairs of opposite sides ay parallel, equal lahat ng sides, lahat ng angle ay 90 degrees. Na-meet ba yon ni rectangle? Na-meet niya to at na-meet niya yan. Pero, merong special definition si square na hindi na-meet ni rectangle, which is kailangan equal lahat ng side. Kay rectangle kasi, pwedeng equal, pwedeng hindi. So, may mga times na nababiolate niya yung rules ni square. Kasi general to eh. Pwedeng equal, pwedeng hindi. Para maging yes to, kailangan lahat nami-meet niya talaga. Parang 100% nami-meet niya yung requirements. Eh, dito kasi, yun nga, may mga times na equal, may mga times na hindi. So, hindi niya na-meet. Di ba? Hindi niya na-meet yung definition ni square na kailangan equal lahat ng sides. Ayaw ni square na magkaroon ka ng unequal. Hindi na square yung tawag doon, yung sabi ni square, di ba? Si rectangle, hindi siya square kasi hindi niya nami-meet nga yung definition na equal dapat lahat ng sides. So, ayun. So, ganyan yung magiging approach guys kapag nakaka-encounter kayo ng mga gantong klaseng question. So, parang titingnan nyo siya sa family ni quadrilateral, then, yun nga, as you go down doon sa parang family tree niya, mas nagiging specific yung mga definitions natin. So, ayun. So, sana meron kayong natutunan guys. Sa mga next video, magkakaroon tayo ng mga problem solving regarding dito sa mga special types ng ating quadrilateral. So, yun lang guys. Sana marami kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong discuss natin sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.